Pero sa ating pong mga Christmas party, hindi nawawala yung regalo. Tama po ba? And then every Christmas, lagi nang nakasanayan na, lalo na po ng mga Pinoy, yung pagbibigay ng regalo. At tayo naman na binibigyan ng regalo, minsan talagang umaasa tayo. Tama po ba? Sino po dito yung umaasa ng regalo this Christmas? Ayan. Kasi masarap nga naman ang mabigyan at makatanggap ng regalo. Sino nga naman ang hindi hipokritong magsasabi na, hindi, ayaw ko ng regalo. So lahat tayo, gusto natin ng regalo. Pero meron lang sinasabi ang Bible na, mas pinagpala daw, mas mapalad, yung nagbibigay kesa sa binibigyan. Meron kasing mga pagpapaliwanag yan. Pero, every Christmas, kapag nakatanggap ka ng regalo, napakasaya. Napakasarap sa pakiramdam. Amen? Pero, paano nga ba masasabi na yung regalo na matatanggap mo, it's a perfect gift? Ano nga ba yung mga example? Ano nga ba yung mga pamantayan natin para masabi mo na yung regalong natanggap mo, for you, para sa'yo, ay perpektong regalo? Ano po yung mga pamantayan natin? Kasi may sarili-sarili tayong mga pamantayan. Pwede sigurong kung sakto sa'yo. Masasabi mong perfect, yung regalo na matatanggap mo, for example, binigyan ka ng sapatos, yung saktong-sakto sa size ng paa mo. Masasabi mo sigurong, perfect gift for me. Or kung naman medyo damit, yan. Binigyan ka ng damit, sakto yung size. Pero dahil hindi ka naman ganun kaputihan, tapos binigay sa'yo orange, parang, paano nga ba natin masasabi na perfecto yung nakuha nating regalo? Pinag-usapan ba dito yung value niya, yung worth? Kung magkano? Or pinag-usapan ba dito kung paano siya binalot? Kasi may mga ganyang tao. Kung paano binalot yung regalo, doon niya masasabi ng, it's a perfect gift. Paano kung ganito yung ibibigay sa'yo, mag-exchange gift tayo. Tapos, ibibigay sa'yo yung ganitong klaseng regalo, yung masusurprise ka. Di ba yung ganyang mga regalo? For example, ibibigay sa'yo yung nasa gitna, exchange gift, tapos sasabihin sa'yo, hulaan mo. Yung meron sense of surprise. Parang gusto kasi natin lagi, kaya nga binabalot yung mga regalo, kasi parang may sense of surprise. Para kapag habang binubuksan mo, ano kaya to? Pero kung ganyan yung bibigay sa'yo, kahit hindi mo nabuksan, sino po dito yung may gusto dun sa gitna na regalo? Kung sinong makahula dyan, bibigyan ko ng 100. Pagmanggihan, kasi may sense of surprise. Pero ano nga ba, kasi meron tayong kanya-kanyang pamantayan or basehan, bago natin masabi na yung regalong natanggap natin is a perfect gift. What if? What if lang? What if sa time natin ngayon wala pang Jesus na naipanganak, namatay, nabuhay ulit? What if wala pang Christmas na nangyari? Sa time natin ngayon, tapos bigla tayong hihingi ngayon kay Lord, kasi lahat tayong hihingi ng regalo. Di ba? So kung sa panahon natin ngayon, hihingi tayo lahat kay Lord, palagay nyo, tapos sasabihin ni Lord na ibibigay ni Lord yung majority. Majority wins. Kung sino yung may pinakamaraming wish list, kung sino yung may pinakamaraming ito yung prayer request niya, yun ang ibibigay niya. Palagay niyo po, mag-guess lang tayo. Ano kaya yung majority sa time natin ngayon na hihingin ng lahat ng mga tao sa Panginoon? Palagay niyo po, gusto nga ako sinagot, tama yari kayo. Palagay niyo po, mag-ano lang kayo? Guess. Palagay niyo po sa panahon natin ngayon, kung wala pang Jesus na naipanganak, ano kaya yung inihingi ng mga tao? Sino po dito yung magsasabi na pastor hinihingi nila at ang majority na hinihingi ng buong mundo ngayon? Vaccine. Tama ba?
or kagalingan sa karamdaman natin. Amen? Or baka meron pa. Pero paano natin masasabi na yung regalong yun ay perfect? Kapag sinabing perfect gift is fit to all. Fit kaya sa lahat? Masaya kaya lahat? Yan ang tanong. Kasi for example, kung kagalingan or vaccine na very effective ang hihingin natin sa time natin ngayon, hindi lahat masaya. Kasi meron pa rin mga bansa na walang COVID. Ano nga ba natin masasabi na ang regalo natin na matatanggap ay perpekto at fit to all? Tapos magiging masaya tayong lahat. So buksan natin ang ating mga Bible in Luke chapter 2. Luke chapter 2, tignan po natin yung ano po yung sinasabi dito. Luke chapter 2, verses 11, verse 10. Sa lupaing ding iyaon ay may mga pastol na nasa parang nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nilang isang anghel. Isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. So ito po yung first Christmas. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking pagkagalakan sa lahat ng mga tao. Sabi po ng verse 10 sa NIV version, but the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all people. Sabihin nga po natin, good news. Great joy for all. So yan po yung makikita nating tatlong benepisyo sa perfect gift na natanggap natin mula sa Panginoon. Sino po dito naniniwala na yung perfectong regalo na ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi po siya basta-basta. Siya po ay may ginawang bagay na kamangha-mangha. So sabi po diyan, 3 benefits of the perfect gift na ibinigay sa atin ng Diyos. Sabi yan, the good news, then the great joy, and then for all. Yan po yung tatlong basihan para masabi natin yung regalo ay perfect. Na kapag natanggap mo ay talagang mag-recreate sa'yo ng joy. Not just a joy, but a great joy. Ibig sabihin talagang masayang-masaya ka. Yung galak mo, hindi mo talaga, hindi mawari. Tapos, sabi diyan, for all. Yan po yung pangako na ibinigay ng anghel na nagpakita sa mga shepherd. Sa Luke chapter 2, nagpapastol, isang napaka parang kung titignan natin yung gabing yon sa time nila, ito'y simpleng gabi lang. Ito'y routine. Na hindi nila inaakala na sa oras na yon, ay yun na pala biglang darating yung good news sa kanilang buhay. Bigla silang makakatanggap ng perpektong regalo mula sa langit. Ang sabi po ng anghel, nagpakita siya, and then nagliwanag sa kanilang, kapag makikita po natin yung mga pastol sa time nila, and then sa kanila pong lugar, talagang gabi po nilang pinapastulan yung kanilang mga tupa. Talagang talagang yung mga tupa nila inaalagaan ng maayos. Yung mga nagbabantay, yung mga shepherd na yon ay mga bayarang shepherd. Kapag sinabing shepherd or mga pastol sa panahon nila, sila yung pinakamababa, yung pinakamababang trabaho sa time nila. Parang kapag sinabing pastol, walang sinabi. Parang kapag sinabing pastol, sila lang yung mga chipwera. Tignan po natin sa time ni David. Nung naghahanap si Jesse ng magiging kapalit ng hari na i-anoint niya bilang hari, yung si Jesse na tatay ni David, dinala niya lahat yung mga anak niyang makikisik, mga nandun po sa lupod ng mga armies. Talagang meron silang pwesto. Sila po yung mga army, or sila lahat nandun, kaya dinala niya. Sabi po ni Jesse kay Samuel,
ito po, perfectong maging hari itong anak ko kasi napakakisig, napakatangkad, napakataas, napakagwapo. Tapos kasama pa po siya sa militar, sa army. Sabi po ng Panginoon, wala dyan yung hinahanap ko. Then tinanong siya, meron ka pa po bang anak? Meron po, sabi po ni Jose. Pero, tignan niyo po, kung papaano yung treatment sa mga pastol dati. Sabi niya, pero, yun po yung aming pinakabunso na pastol ng aming pong mga kawan. So, ibig sabihin, sa panahon nila, even sa Old Testament, sa time ni Jesus, bago dumating si Jesus, yung mga pastol, sila po talaga yung mga, parang mga walang sinabi sa buhay, sa mga outcasts. Pero hindi nila inaasahan na yung mga taong outcast, walang sinabi, sila yung unang mababahaginan, mabibigyan ng announcement ng good news. Parang minsan feeling natin, wala tayong sinabi, wala tayong binatbat. Pero tandaan mo, kapag narinig mo at kapag tinanggap mo, yung Jesus na in-announce sa'yo, ikaw ay hindi basta-basta. Yung mga taong basta-basta, ordinaryong tao na nakarinig ng matinding balita, ng good news, nagkaroon sila ng great joy, and then ipinamalita nila. So tignan natin, ano nga ba itong great news? Ano nga ba itong good news na sinasabi dito po ng anghel sa kanila? Ano yung kalalagayan ng mga Hudyo bago dumating si Jesus? Tandaan po natin na ang Panginoong Jesus ay dumating na ipanganak para lamang sa mga Hudyo. Ibig sabihin sa mga lipi lamang po ni Abraham. At tayo na hindi po naman po mga Hudyo, kasama tayo sa lupon ng mga hentil, tayo po ay sa grasya lang ng Panginoon naidugtong tayo at naisama sa kaligtasan na ibinigay ng Panginoon. Kaya by grace tayo. So ano nga ba yung kalalagayan niya? In Matthew chapter 9, verse 36, buksan po natin, Matthew chapter 9, verse 36. Ito po yung kalalagayan ng mga tao bago dumating si Jesus at bakit dumating ang Panginoong Jesus. Matthew chapter 9, verse 36. Nang makita niya ang napakaraming tao, so si Jesus po ito, nung nakita niya yung napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay. Sabi yan, sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Nung makita ni Jesus yung mga taong ito, sabi yan, nakaramdam siya ng habag, ng pagkaawa. And then sinabi niya, para sila mga tupang walang pastol. Kapag sinabing tupang walang pastol, a sheep without shepherd, kapag sinabing ganyan, sila po ay mga tupang, yung kawawa sila. Kaya nga po haras. Ibig sabihin, hindi sila safe. Sa lahat po ng mga animals, kapag pinakawalan mo sa isang wild forest, or pinakawalan mo sila, bahala na kayo, lahat ng animals mabubuhay, kayang mabuhay. Lahat ng mga hayop, kayang mabuhay pag-alagala. Pero ang tupa hindi pwede. Kailangan niya talaga ng pastol. Kasi ang tupa, medyo, hindi ko lang ba, kasi madali silang masila. Kaya nga po sila yung gustong-gustong kainin ng mga asong gubat, ng mga oso, ng kung ano pa man, kasi napakabagal nila, tapos masarap sila, and then hindi nila kayang ipagtanggol yung sarili nila. Yan po ang tupa. Kaya sinabi ni Jesus, they are harassed, and then they are oppressed. Kasi kung sino-sino umahabol sa kanila, kasi wala silang pastol. Ganyan tayo dati. Para tayong mga tupang walang pastol, tayo pagod na pagod, wala tayong proteksyon, wala tayong kakayahan na iligtas yung sarili natin. Kaya nga po, good news, bakit siya tinawag na good news? Kasi nung time na tayo po ay parang tupang walang pastol, dumating ngayon yung napakagandang balita. At yung napakagandang balita na yon, sabi diyan, God sent His Son at the absolute perfect time in human race. God sent His Son. Nung bakit siya tinawag na good news?
Kasi perfect timing, nung time na kailangan na ng mga tao, si Jesus, doon siya isinilang, doon siya ipinanganak. Nung panahon na ganun, biglang ngayon dumating ang ating Panginoon Jesus. At yun po ay good news. Kasi sa time nila, meron tatlong klaseng tao. Yung mga Hudyo, Jews, and then yung pong mga Greek people, and then yung mga Roman Empire, yung mga Romano. Tatlong tao sa time ni Jesus na dahil hindi nila, kasi sa Old Testament pa lamang, alam na nila na merong darating na Mesaya. Alam na nila na merong magliligtas sa kanila. Pero hindi nila alam kung papaano at kung sino. Basta alam lang nila, may mga prophecy, malinaw sa kanila, pero nung dumating si Jesus, hindi nila nakilala. Kaya sabi yan, bakit siya tinawag na good news? Kasi sa time nila, etong mga Hudyo, ang ginagawa po nila, tatlong klaseng tao, the Jews, sabi yan, naniniwala sila doon sa ang pinangahawakan nila yung law of Moses. Tandaan po natin na ang tupa, wala siyang kakayahan na iligtas yung sarili, proteksyonan yung sarili. Kaya dumating si Jesus. Ang problema nito, dahil sa katagalan, dahil sa nagsawa na silang naghintay doon sa promised Messiah, doon sa darating na Jesus na tagapagligtas, gumawa sila ngayon ng kanya-kanyang paraan para mailigtas yung sarili. So yung mga Hudyo, yung pong pinangahawakan nila yung law of Moses, yung kautusan, the Ten Commandments, na sinasabi nila na kapag sinusunod mo yung Ten Commandments, maliligtas ka. Ang problema nito, ang sabi ng Bible, kapag pumalya ka lang sa isa, pumalpak ka lang sa 10, 9/1, perpekto mo yung 9, pero pumalya ka sa isa, pumalya ka na sa lahat. That's bad news. Hindi tayo kayang iligtas ng paggawa lamang ng mabubuting bagay. Bakit? Sabi po ng Romans chapter 3, verse 23, for all. Romans 3:23, lahat tayo ay nagkasala. So kung lahat tayo ay nagkasala, sabihan, for all have sinned. Ito po yung katotohanan na hindi po natin pwedeng baliwalain at pwedeng itapon. Na pinagbubuntis pa lang tayo ng mga anak ng mga tananay natin, tayo ay meron ng daladalang kasalanan. Kaya ito pong simbang gabi natin, it's a good news. Malalaman natin hindi lang sa basta simbang gabi, but malalaman natin kung ano talaga yung purpose, bakit nagkaroon ng Christmas. Amen? Kaya napakapalad natin na nandito tayo ngayon at yung mga nasa live stream. Pwede niyong i-share ngayon ito para may bahaginan din naman yung iba. Kasi good news to. Kasi ang good news pinapamalita. Tama po ba? So sabi niyan, sila, yun na lang ang pinangahawakan nila, yung law of Moses, kasi nga mga Hudyo sila. Lagi nilang bukang bibig. Sabi ng aming ninuno na si Moses. Kung matatandaan nyo sa mga inkwentro ni Jesus sa mga Pariseo, ang laging binabato nila kay Jesus, sabi ng aming ninunong si Moses, ganito, ganito, ganito. Pero ang sabi ni Jesus, heto. Yun ang bukang bibig nila, na kapag sinunod mo yung mga laws, yung mga kautusan. Tapos ito pong mga Grego, yung kanilang philosophy. Yung kanilang philosophy, yung meron silang sariling paniniwala. Na kapag sinabi, kung yung mga Hudyo, yung kanilang pinapaniwalaan, yung pong Ten Commandments, ito naman pong mga Grego, sila po kasi ay kilala na mga mabubuting tao. So ang sinasabi po nila, na kapag gumawa ako ng mga mabubuting bagay, hindi ako mapapahamak. Tandaan po natin, hindi paggawa ng mabuti para ikaw ay mapunta sa langit. Hindi ang paggawa ng mabuti para po matakpan yung ating mga kasalanan. Amen? Hindi yung paggawa ng mabuti, yan po kasi yung nakasanayan natin. Napakaraming tao, up until now, hanggang ngayon, naniniwala sila na kahit hindi sila nag-church every Sunday,
dahil pinapaniwalaan nila na mabuting tao sila at gumagawa sila ng mabubuti, pagdating ng takdang panahon, magkikita-kita tayo sa langit. Pero hindi ganun ang sinasabi ng Bible, mga kapatid. Hindi ganun na kapag gumawa ka ng mabuti, parang binibilang mo yan, and then parang pamantayan. For example, alam mo ba yung pangkilo? May pangkilo na kapag nilagay mo dito, tataas to. Kung sino yung mas mabigat, yun yung bababa. Parang ganito yan. Yung kasalanan natin dati, napakataas. Ang paniniwala ng iba, kapag gumawa sila ng mabuti, kapag nalamnan ito, pumapantay. Mali. Sabi po ng Ephesians chapter 2 sa Good News Translation, Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, "For it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own effort, but God's gift so that no one can boast." Sa ibang translation, sabi diyan, but it's not a reward of your own good deeds. Na kapag yung salvation natin, yung kaligtasan natin, hindi siya makukuha doon po sa paggawa ng mabuti. Gumagawa tayo ng mabuti, hindi para maligtas, gumagawa tayo ng mabuti para maipakita at maipakilala ang ating Panginoong Yesus sa buhay natin. Pero hindi tayo gumagawa ng mabuti para maligtas. Walang mali sa paggawa ng mabuti. Pero kung yun ang paniniwala, para tayong mga Grego sa time nila, meron tayong sariling philosophy. Pero malinaw na sinasabi ng Ephesians chapter 2, it is by God's grace. Sa grasya lang ng Panginoon. Hindi tayo, tignan po natin. Malinaw na sinasabi, Isaiah 64 verses, kung meron po kayong mga Bible, buksan po natin Isaiah 64 verse 6. No? So sabi po ng Isaiah 64 verse 10, sabi, all of us have been sinful. Even our best actions are filthy, true and true. Because of our sin, we are like leaves that wither and blown away by the wind. Sa NIV version, sabi niyan, we are just like filthy rags. Alam niyo po ba yung filthy rags? Sabi niya, tayong lahat ay makasalanan, tayong lahat ay marurumi, at sabi niya, yung katuwiran natin na mga ginagawa, sabi niya, yung mga ginagawa nating mga mabubuti, para lamang yung mga basahan. Filthy rags. Para matakpan yung aking mga kasalanan, gagawa ako ng mga mabubuti. Yan po yung sinasabi ng iba. Pero sabi ng Isaiah 64 verse 4, lahat tayo'y marurumi. Na kapag gumawa ka ng mabuti, marumi pa rin yun sa tingin ng Diyos. Ano nga ba yung nagpapatuwid sa atin? Ano nga ba para maging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon? Kaya nga good news, ang good news para maging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon, yun ay dahil sa pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, sa pagbubo ng kanyang banal na dugo, at dun sa muli niyang pagkabuhay, dun tayo nakikita ngayon ng Panginoong Diyos na tayo matuwid sa kanyang harapan. Hindi dahil sa ating mga gawa. Kasi parang ganun yan. For example, ito po ay basahan na marumi. Ang basahang marumi, ipanglinis mo, anong mangyayari? For example, megmap ka. Itang megmap mo madumi din. Anong mangyayari doon sa minamap mo? Nalilinis ba? Nalilinis po ba? Hindi. Kasi yung mismong map, marumi, ganun dun tayo. Sabi po ng Lord sa 64 verse ng Isaiah, tayong lahat ay marumi. Kaya yung ginagawa nating mga kabutihan sa harapan ng Diyos ay filthy rags. Ibig sabihin, mga parang basahan lamang. So ano ngayon ang good news? Ano ngayon ang good news sa atin? Bakit siya tinawag na good news? Kasi lahat ng ginagawa natin before na wala pang Jesus ay mga karumihan sa harapan ng Panginoon. Pero heto ngayon ang sinasabi po ng Panginoon in Galatians chapter 4, Galatia chapter 4, verse 4, Galatians. Heto po napakalinaw niya. Sabi, ngunit nang dumating ang takdang panahon.
Heto nga po yung perfect time. Ngunit dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan, sa gayon tayo mabibilang sa kanyang mga anak. Amen po ba doon? Sabi diyan, dumating ang takdang panahon, isinilang yung tagapagligtas ng isang babaeng birhen upang tayo ay bilhin, kunin doon po sa pagiging servant. Sabi diyan, dumating siya upang tayo ay bilhin. Ibig sabihin, yung good news is Jesus offers redemption sa atin. Bakit good news? Bakit dumating si Jesus? Hindi lang po para magkaroon ng Pasko, magkaroon ng bonus, magkaroon ng Christmas party, magkaroon ng kainan, magkaroon ng simbang gabi. But ang totoong dahilan bakit nagkaroon ng Jesus ay para i-redeem tayo sa ating pagkakasanla. Kapag sinabing redeem, dati tayong sa Kanya, nung nagkasala ang ating mga magulang, sila Eva at Adan, ngayon ay napunta tayo sa paghahari ni Satanas. Tanggapin man natin o hindi, yun po ang katotohanan. Nung nagkasala sila, nagkasala tayong lahat, ang kapupuntahan natin lahat, actually lahat tayo ay papunta sa kapahamakan. Pero nung sabi diyan, nung dumating ang takdang panahon, ulitin nga po natin, takdang panahon. Nung dumating yung right time, yung perfect time ng Panginoon, dumating si Jesus para tayo i-redeem. Kapag sinabing redeem, ito po ay sa time nila, kapag sinabing redemption, merong dalawang klaseng redemption. Yung redemption na, ito po ay salitang yung mga namimili sa time nila. Kapag sinabing redemption, may dalawang klase. Kasi yung mga servant sa panahon nila, yung mga slave, for example, for property purpose or for freedom purpose. For example, bibili ako na ngayon, meron ngayong ibinebentang isang servant. For example, meron ngayong, sabi niya, binebenta namin to, pwede niyong maging alipin. So ngayon bibili ako, sabi niya, bibilhin ko yan as my property. Ibig sabihin, pag binili ko siya, pag-aari ko na siya. Ako na yung may hawak ng buhay niya. Kahit ano, pwede kong ipagawa sa kanya. At forever na siyang akin hanggang mamatay siya. Then yung pangalawang redemption is for freedom. Heto na, for example, sasabihin ko na, bibilhin ko siya, babayaran ko siya upang lumaya. Ang ginawa sa atin ng Panginoon, binili niya tayo sa kanyang sariling buhay para tayo ay palayain at hindi alipinin. Hindi tayo pinipilit ng Panginoon, hindi niya tayo pinipilit. Kaya alam niyo po ba na yung pinambayad sa atin ng Panginoon ay very costly, napakamahal. Colossians chapter 1 verse 20. Colossians 1:20, ang bayad sa atin upang tayo lamang po ay muling manumbalik sa ating Diyos ay hindi po basta-basta. Ang ipinambayad po dyan ay buhay. At hindi basta buhay. Isang napakayamang buhay. Kaya kapag merong time na parang gusto mong gawa ng kasalanan, alalahanin mo kapatid, yung pinambayad sa'yo, hindi basta-basta. Kaya kapag gusto mo nang mag-backslide, alalahanin mo yun yung pinambayad para sa kaligtasan mo, para sa kasalanan mo, hindi basta-basta. Colossians chapter 1, verse 20, sabi diyan, through the Son, then God decided to bring the whole universe back to Himself. God made peace through His Son's blood on the cross and so brought back to Himself all things both on earth and in heaven. Sabi diyan, through the Son, talking about Jesus Christ, nagdesisyon ng Panginoong Diyos, sabi niya, para ibalik ang buong mundo, ang universe, sa Kanya, sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, ngayon ay nagkaroon ng peace. Kaya nga po, hindi lang redemption ang ino-offer ng good news, but also reconciliation. Yung dating magkaaway, pinagbati. Yun ang good news.
Dati tayong mga enemy, mga kaaway ng Diyos. Pero dahil namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, merong naipanganak na Jesus doon po sa time ng mga shepherd upang mamatay. Naipanganak siya upang mamatay para sa'yo. Yun ang totoong kahulugan ng Pasko. Hindi lang regalo. Hindi lang emo po kalame ubi. Emo po malutong nga 20. Amen? Hindi lang po ganun. But ito po ay merong napakagandang pagpapaliwanag. Bakit nagkaroon ng Pasko? It's about good news. Tayo po ay niredeem ng Panginoon at ang maganda po dito, hindi lang niya tayo pinalaya, hindi lang niya tayo niredeem. Sabi po nung binasa natin kanina, tayo ay binigyan niya ng karapatan upang maging anak niya. Tumawag sa kanyang ama. At then sabi niya, tayo po ay ibinilang niya sa isang pamilya. Hindi lang yung sinabing, binayaran na kita, malaya ka na ngayon. No, binayaran na kita, malaya ka na. Sabi diyan, meron ka ngayong sasamahang isang pamilya. Yan po yung pamilyang God's harvest. Amen po ba? So Colossians chapter 1 verse 20, ibig sabihin yung peace offering. Yung peace upang magkabati tayo, napakamahal niyan. Hindi yan basta-basta. So sabi diyan, Jesus brings great joy. So ang gift ay good news. Then pangalawa, sabi yan, brings great joy. And then titingnan po natin, ano bang itong great joy na tinatawag? Verse 11 po nung Luke chapter 2. Luke chapter 2, verse 16 to 20. May dala po ba kayong mga Bible? Sabi niya, at nagmamadali silang lumakad at nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nung in-announce sa kanila ng mga anghel, sabi niya, meron akong good news sa inyo na ipinanganak ngayon yung inyong magiging hari. So pumunta sila doon sa lugar na yon. Then nakita nila ito pong sila Jose at si Maria na nakaupo doon. Sabi diyan, nang makaalis na ang mga anghel, verse 15, pabalik sa langit, ang mga pastol ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem, tignan natin itong ibinalita sa atin ng Panginoon. Verse 17, kaya't isinalaysay nila ang mga sinabi ng anghel isinalaysay nila tungkol sa sanggol, pataas kuya, na nakahiga sa sabsaban. Then sabi yan, at nagtaka ang lahat ng mga nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Bakit sila nagtaka? Kasi hindi nila inaasahan na mula sa mga ordinaryong tao, magmumula ang napakagandang balita. Bakit sila nagtaka? Bakit alam nilang sabihin yun? Sa panahon po natin ngayon, minsan parang tingin sa atin, kung may mga pagkakataon na tinignan tayo, parang walang silbi. Parang mga walang sinabi. Hindi man tayo mayaman ngayon, hindi man tayo maraming ari-arian. Pero kapag meron kang sinasabi patungkol sa good news na narinig mo, ikaw ay nagiging isang extraordinary. From being ordinary, kapag nalagyan ka ng good news, at kapag ibinalita mo yung good news, nagtataka sila, nagiging extraordinaryo ka. Umalis ang mga pastol, verse 20, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng mga anghel. Ano daw po ang ginawa nila? Nung nakita nila na totoo yung in-announce sa kanila, binalita sa kanila, nakita nila, una narinig lamang nila, ibinalita, and then nakita nila si Jesus kasama yung kanyang nanay, tatay, doon po na nakahimlay, doon po sa lugar kung saan siya pinuntahan. And then sabi niya, nung umuwi sila, ibinabalita nila doon sa mga nakasalubong nila, and then nung umuwi sila, sabi niya, the shepherds went back singing praises to God. Sabi niyan, they
singing praises to God. Merong kagalakan na nangyari sa kanila. Lahat ng mga taong nakasumpong ng totoo, naka-encounter at nakakilala sa Panginoong Jesus na nagbigay, nagdulot ng kaligtasan sa kanila, nagbibigayan ng kagalakan. Amen. Kaya dapat hindi tayo malungkot. Dahil ang totoong diwa ng Pasko, it's not about the gift. Hindi lang sa mga pagkain, hindi lang sa bakasyon, kasi ang iba, excited silang mag-Christmas kasi sa Christmas vacation. Excited ang iba kasi sa regalo, sa bonus. Alalahanin natin na ang Pasko ay mensahe ng kaligtasan. So sabi, nag-umuwi sila ng merong kagalakan, nagpupuri sila. Ibang kagalakan yung naramdaman nila, yung nagmula talaga sa puso nila. Kasi nakita nila yung matagal na pangako, yung Misaya na kanilang inaantay, sila mismo yung nakakita. Kaya nung umuwi sila ng merong kagalakan. Nagagalak po ba kayo na kayo ay nakakilala sa isinilang na tagapagligtas? Sabi po sa verse 19, tignan natin ate, NIV version, yung isinilang na in-announce nila ng mga anghel ay hindi siya basta-basta. Sabi yan, He is the Savior, the Messiah, the Lord. Yung isinilang na Jesus sa time nila ay hindi lang basta sanggol, kasi sa time nila ang paniniwala nila, yung inaantay nilang Messiah, yung inaantay nilang Savior is for them to save. Doon po sa ginagawa ng mga Romano. Ang paniniwala nilang salvation ay aalisin sila sa lugar na sila ay pinapahirapan. Ang hindi nila alam ay mas malalim pa doon yung reason, yung dahilan bakit merong Jesus na naipanganak. For us, ngayon ay masasabi natin that the gift na ibinigay sa atin ng Panginoon is a perfect gift. Isang perpektong regalo na fit to all, na kailangan nating lahat. Na nagbigay ng good news, nagbigay ng great joy, at yung pinakabaganda doon, it's for all. Para sa lahat. Ngayon, kung ito ay para sa lahat, ang problema natin ngayon, ang problema ng iba, hindi nila totoong nauunawaan ang totoong diwa at ang totoong kung ano nga ba yung totoong bakit mayroong Pasko. So ngayon, sabi yan, Jesus says to us today, ito po yung sinasabi ngayon sa atin ni Lord as conclusion, I bring you the most joyful news ever announced, and it's for everyone. Sabi niyan, ngayon, Jesus is our good news. Wala nang iba pang gagandang balita maliban sa magandang balita na ipinanganak, isinilang na ang magliligtas sa sanlibutan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron minsang mga good news na nare-receive natin, natutuwa tayo. Lalong-lalo na, for example, good news, tapos yung balita na narinig mo ay talagang magbebenepisyo ka, and then talagang matutuwa tayo. Pero yung tuwang yon ay minsan mababaw. Pero itong good news na natanggap ng mga shepherd at ngayon ay natanggap din natin, ito ay hindi mawawala kailanman. Ito yung perfect gift natin si Jesus. Minsan, masasabi natin na perfect gift yung regalong nakuha natin. For example, saktong sapatos, saktong damit, saktong amount. Minsan nasasabi natin, oh, it's perfect. Pero tandaan po natin, yung sapatos na binigay sa'yo, na perfecto, sakto sa'yo, kukupas yan. Maluluma.
mawawala, masisira. Yung tinanggap mong bonus, gaano mo yan kalaki ngayon, mauubos yan. Mauubos at mauubos. Yung damit na binigay sa'yo ngayon, sinukat mo saktong-sakto, next month, hindi mo na kasya yan. Ang tanging perpektong regalo lamang ay ang ating Panginoong Jesus. Sa panahon na tayo ay walang kakayahan na iligtas yung sarili natin, sa panahon na wala tayong kakayahan na yung sarili natin, pagbayaran natin ang sarili nating mga kasalanan, siya na yung nagbayad, siya na yung namatay sa'yo, at siya'y muling nabuhay para sa'yo. At ang good news dito, muli siyang babalik para sa'yo. That's good news. Hindi nawawala, nauubos, laging sakto, laging tama, laging perpekto. Yan po yung regalo na perpekto para sa ating lahat. Hindi man tayo mabigyan ng regalo ngayon, hindi man tayo kilalanin ng marami, tandaan po natin, kagaya tayo ng mga pastol, na parang minsan iniitsipwera, walang sinabi, pinapabayaan, kung saan outcast, kung saan napapadpad, hindi pinaniwalaan. Pero, kapag natanggap mo yung magandang balita na si Kristo ay isinilang para sa'yo, ikaw ngayon ay hindi na basta-basta. Wala mga regalong matanggap na pisikal. Meron naman tayong regalong pangwalang hanggan. Yan po ang ating Panginoong Jesus. Amen? So kaya nga po napakaganda na nasa Paskong ito, tandaan po natin to, last one na lang, last verse. Romans chapter 15, verse 13. Romans 15:13, tayo tayong lahat. And then hilingin ko yung music team ulit, kantahin natin yung pinaawit ni Ate Shea kanina. Romans 15, verse 13, Good News Translation. Sabi yan, May God, the source of hope, fill you with all joy and peace by means of your faith in Him, so that your hope will continue to grow by the power of the Holy Spirit. Sabi po ng Good News Translation ng Romans chapter 15, May God, the source of all, sabi dyan, all joy, nasa natin. May God, the hope, fill you with all joy. Tanging si Jesus lamang ang makapagpapasaya sa atin. Wala nang iba. Amen ba? And then sabi dyan, papaanong bagay? By means of faith in Him. Upang maranasan natin yung good news, yung great joy, and then maisama ka doon sa for all. Sabi ng Romans chapter 15 verse 13, para maranasan mo lahat yun, sabi diyan, by means of faith. Kailangan mong paniwalaan yung Kristong isinilang sa sabsaban upang magligtas sa iyong mga kasalanan, maghugas sa ating mga kasalanan, at siya po yung magiging ating tagapagligtas by means of faith. Mananampalataya. Amen? Sino po dito yung nananampalataya ngayon? Lord, salamat dahil ipinanganak ka hindi para magkaroon lang ng Pasko, upang magkaroon ako ng kaligtasan. Amen po ba doon? Pwede bang isang malakas na palakpak sa ating Panginoon?